Yan. So, mukhang tama-tama lang itong emulsion ko. May sobrang konti. Yan. So, ito naman i-cover natin. Ganyan. Yan. Ganun ba? Parang mali ah. Hindi, tama. Kasi ito yung matambok. So, ito yung bibilog yung ibabaw. So, ito yung ating lelay. Dito natin yung second layer. Dito natin lagay. Tapos, steam natin. Dalhin ko na siya sa steamer. Yan. Yan. Itong natirang emulsion ay ilagay natin sa isang lalagyan. Tapos, sama na natin pag-steam para hindi sayang. Kuha akong scraper para masaid. Yan, sama na natin to pag-steam. So, ito yung ating steamer. Mainit. So, kumukulo na siya. Lagay na natin to. Yan. Tapos, lagay natin to sa ibabaw. Para maluto din siya. Sayang kung iiwanan ko pa yan. Yan. Tapos, i-maintain natin ang temperature sa 180 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes hanggang sa maging 150 ang internal temperature ng ating hotdog. So, insert ko itong, may butas dito. Yan. Insert ko itong thermometer ko dito. Maintain ko sa 180 ang temperature. So, hintayin natin. So, ang temperature natin ngayon is 180 degrees Fahrenheit. I-maintain natin sa ganyang temperature for about 10 minutes. Then, check natin kung 150 degrees Fahrenheit na yung internal IT ng hotdog. Pag below 150, kailangan natin mag-extend. So, wait natin yung 10 minutes. So, check natin. Tapos na ang 10 minutes kung luto na yung ating hotdog. Pero, baka hindi pa ito luto kasi yung mga hotdog na 10 minutes na luluto is naka-steam siya. Direct ang heating, hindi sa steamer. Tapos, walang nakatakip. So, yung casing lang. So, direct siya. Ito kasi is may molde. So, hindi natin alam kung maluluto siya agad ng ganong kabilis. So, yun o, umangat na. Tingnan muna natin ito nasa ibabaw kung nag-150. Panghawak. So, tingnan natin ito nasa ibabaw kung nag-150 siya. Kung luto na. So, parang wala pa. 140 pa lang. So, kung ito hindi pa luto, most likely, yung nasa ilalim, hindi pa rin luto.
So, extend tayo 5 minutes. Kasi 140 pa lang. Yun, 140. So, extend tayo 5 minutes. So, check ulit tayo. So far, maintained naman tong temperature natin. So, 180. Check ulit tayo ng IT. So, yan. Nag-watch na siya. Siguro naman ay 150 na to. Luto na to. Then, i-check natin yung nasa loob. O yan. 160 na. Tumaas na. So, pwede na to. Over na nga. Yung nasa loob, i-check natin. Ay, nako. Baka matawag ito. So, ito. So, ito na yung ating hotdog kunyong. Ay. So, ano ang korte niya? Ganyan ang korte niya. So, i-separate na lang natin ganyan. So, dapat na ano ko talagang ganun. Separate na separate. So, i-separate na lang natin manong-manong ganun. So, tingnan natin yung IT nito. So, kalang ha. Ipasok ko. So, yun. 150 na siya. Luto na. So, palamigin natin. Then, mamaya, evaluate natin siya kung maganda. Sige, takpan uli natin. Then, open lang natin siya para lumamig. So, mamaya, mag-i-evaluate tayo. Ngayon, evaluate na natin after cooling yung ating hotdog. Hotdog na hindi naman i-smoke at hindi nilagay sa casing. So, tingnan natin yung ease of demolding. So, ito, madali siyang i-demold kasi ganun mo lang, since rubberized siya, natatanggal na sa molde. Yan. So, itataktak mo lang ganon, tanggal na siya. Yan. So, ganyan ang itsura niya. So, dun sa ilalim, medyo korting hotdog. Pero yung ibabaw niya, ibaliktad natin. So, ganito yung ibabaw niya. Hindi siya korting hotdog. Yan. So, ganyan yung ibabaw. Since, nakukuha niya yung korte ng takip. So, yung ilalim, okay siya. So, ewan ko pag niluto to, hindi mo siya pwedeng pagulong-gulungin since hindi naman siya pa-round yung yan. So, medyo loose siya. Tapos medyo parang crumbly. Tingnan natin yung emulsion sa loob. So, yan. Kuha kong tinidor. Yan. So, mas maganda kung talagang nilagay siya sa casing kasi siksik na siksik. Ito is hindi masyadong siksik. So, tikman. Medyo crumbly nga siya. Okay lang yung lasa. Pero, since luma yung ating emulsion, nalalasa ko yung luma. Ito naman yung dito sa stainless. So, medyo mahirap siyang i-demold kasi nga, hindi naman siya na-fold. Hindi ka para sa itaas, yung isa. So, kailangan natin ganituhin. So, yan yung ilalim niya. So, hindi siya itsura ng tunay na hotdog. So, kung talagang pang-commercial na hotdog, hindi siya pwede. Bagsak siya. Pero lang kung pambahay, tapos wala kayong smokehouse, pwede nyo siyang pagtsagaan. Yan. So, yan ang itsura niya after ma-unmold. Yan. Ganyan. And try ko niluto. So, ito yung itsura ng ating hotdog na niluto lang sa former. Yan, sa molder. So, walang steaming, walang drying, walang smoking.
So, ganyan siya. So, para sa akin, hindi siya pasa. Pero kung wala kayong smokehouse at gusto nyo talagang makagawa ng hotdog, so, pwede nyo pagtiyagaan. So, fry natin tong hotdog. Tingnan natin kung anong itsura niya pag finry. Kuha tayo ng tigisa. So, madikit siya kasi hindi naman kasi siya in-smoke at dinry. In-steam lang siya. So, wala siyang na-develop na steam. Ayan. Pero, tingnan lang natin. So, sabi ko nga, kung kayo may smokehouse, so, better talaga na smokehouse ang gamitin. Pero kung wala kayong smokehouse at gusto nyo makagawa ng hotdog, so, pwede yung food processor, tapos, ilalagay lang sa molding lang to, i-steam. Yan, di may hotdog na kayo. Hindi nga lang siya ganun ka-perfect. Kaparis kung gumamit kayo ng casing at gumamit kayo ng smokehouse. Yan, pagkaluto, tikman natin kung anong-ano niya. So, ganyan siya, medyo dumidikit. Yan. Hindi natin pwedeng irolyo ng irolyo. Kasi, try natin. Yan, hindi kasi siya rumorolyo talaga eh. Yan, so kailangan bali-baliktad lang talaga. So, kumbaga parang style embutido lang siya na walang casing. So, pwede rin palang i-wrap na lang to sa aluminum foil. Kaya lang, maraming beses kayong magra-wrap. Since maliit siya. Paggawa kayo ng jumbo hotdog, tapos i-wrap sa aluminum foil. So, yan. So, yan. Tikman natin yung ating hotdog na pinirito. Malambot. So, so, pwede nyo rin pagtiyagaan pag wala talaga kayong smokehouse at gusto nyo lang gumawa ng hotdog sa bahay. So, pwede nyo pagtiyagaan yung moldy na yan. Pero kung mas preferred nyo talaga yung style hotdog, so kailangan may smokehouse kayo, arguably talaga na lang kayo. Iba pa rin kasi, hindi comparable. Ang layo. Ito medyo makinis eh, kasi yung moldy niya, yung rubber, makinis. Pero itong sa stainless, dumidikit sa stainless eh. So, ito. Yan. So, hanggang sa susunod nating mga experiments. Thank you for watching. Bye-bye.